Noong makadistansya ang Eagle Fox King ay agad nitong inatake ang dalawang tao na kinakalaban niya. Parehas namang ginamit ng dalawang ito ang kanilang mga skill na pangdepensa para protektahan ang kanilang mga sarili. Hindi makapaniwala si Zofan na ganoon lang kadali nasangga ng dalawang ito ang malakas na pag-atake ng halimaw. Napapaisip din siya kung mga advanced Starfall Warlord ba raw ang mga ito dahil sa may kakayahan silang makalipad. Tinatawag na Advanced Starfall Warlord ang isang tao kapag nagawa na nitong maparating sa 700 stat points ang lahat ng attribute nito at malampasan ang hangganan ng katawan ng isang tao. Nagtataglay ang mga ito ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at ang isa sa mga kakayahan ng mga ito ay ang makalipad sa himpapawid. Kaya nga karamihan sa mga regular na tao ay tinatawag ang mga Advanced Starfall Warlord kapag breakthrough. Sinabi ng lalaki na gumagamit ng spear na hindi na raw nila kailangang itago pa ang kanilang totoong lakas. Unahin ng araw muna nilang talunin ang halimaw bago sila magpatuloy ng paglalaban. Parehas na inihagis ng dalawang ito ang kanilang mga sandata patungo sa direksyon ng halimaw. Hindi na nakaiwas ang Eagle Fox King dahil sa panghihina at pagod na nararamdaman nito. Lumipad ang Eagle Fox King ng napakataas para takasan ang dalawang lalaki na umaatake sa kanya. Natuwa si Chief Instructor Wei Shenshan noong makita nito na tumatakas na ang B-Rank Monster King. Tuwang-tuwa rin ang nakatalukbong na lalaki, nakaligtas nga raw sila sa isang nakakakilabot na halimaw. Itinuon na ulit ni Chief Instructor Wei Shenshan ang atensyon nito sa nakatalukbong na lalaki at sa kasama nitong gwardya, sinabihan niya ang dalawa na sumuko na raw ang mga ito. Sinabihan ng nakatalukbong na lalaki si Chief Instructor Wei Shenshan na manahimik daw ito. Sa harap nga raw ng dalawang naglalakasang experts ay wala raw itong karapatan na magsalita. Nagsalita ang isang lalaki na nakasuot ng pangsundalong uniforme at sinabi na tama naman daw si Wei Shenshan. Pinapili niya rin ang nakatalukbong na lalaki kung susuko ba raw ang mga ito ng kusa o gusto pa nitong siya mismo ang magpasuko sa mga ito. Sinabi ni Guard Kai na nakakakilabot nga raw ang tensyon ng lalaking nagbabanta sa kanila. Nakilala naman ng nakatalukbong na lalaki kung sino ito, hindi ba raw ito ang kilalang number 1 expert ng Jinning City. Nagsalita ang isang misteryosong lalaki at tinawag na Commander Ding ang number 1 expert ng lungsod ng Jinning. Sinabi niya na hindi na raw nila kailangang humantong pa sa labanan, magpanggap na nga lang daw si Commander Ding na hindi sila nagkita at hayaan na lang sila nitong makatakas. Nagalit si Commander Ding sa hinihiling sa kanya ng misteryosong lalaki. Binabalak pa nga raw nitong umalis ng ganoon kadali kahit na ang mga ito naman talaga ang nagpasimula ng nangyayaring malaking kaguluhan. Sa galit ni Commander Ding ay agad nitong inatake ang misteryosong lalaki, sinabi niya na maghanda na nga raw itong mamatay. Napaatras ng kaunti ang misteryosong lalaki pero nagawa pa rin naman niyang sanggahin ang pag-atake na ginawa ni Commander Ding. Humanga si Chief Instructor Wei Shenshan sa lakas na ipinapakita ng pinaka-commander ng buong Jinning Military Base. Mukhang isang hakbang na nga lang daw at magagawa na rin itong maging isang ganap na Advanced Starfall Warlord. Sinubukan ulit ng misteryosong lalaki na pakiusapan si Commander Ding. Sinabi niya na kahit nga raw mas malakas ng kaunti sa kanya si Commander Ding ay masasaktan pa rin daw ito kapag pinagpatuloy nila ang kanilang paglalaban. Kapag nasaktan nga raw ito ay mas magiging masama ito para sa kalagayan ngayon ng Jinning City. Tiningnan ni Commander Ding ang napakaraming mensahe na ipinadala sa kanyang communication device. Nakalagay sa lahat ng mensahe na nanganganib daw ngayon ang buong lungsod. Nagalit si Chief Instructor Wei Shenshan at sinabi na kasalanan nga raw ito ng grupo ng nakatalukbong na lalaki. Kaya wag nga raw papayag ang kanilang commander na hayaang makatakas ang mga ito. Pinaliwanag ng misteryosong lalaki kay Commander Ding na hindi raw sila ang pinaka-mastermind sa operasyong ito. Nagpunta lang daw siya doon dahil sa natanggap niyang utos. Sinabi rin ng misteryosong lalaki na kapag nga raw hinayaan silang tumakas ni Commander Ding ay nangangako nga raw siya na aalis na agad sila sa Jinning City. Alam rin naman daw nito na napakarami pang halimaw ang nagkalat ngayon sa loob ng lungsod. Kapag nga raw wala na sila doon ay mababawasan na ang kailangan nitong intindihin. Labag man sa kalooban ni Commander Ding pero gusto niyang gawin ang lahat para maraming buhay ang kanyang mailigtas. Dahil doon ay pumayag na rin siya sa sinabi ng misteryosong lalaki. Sinabi ni Commander Ding na ngayon rin daw ay umalis na agad ang mga ito,
Sa sandaling matagpuan pa niya nga raw ang mga ito sa loob ng Jining City ay isasama niya nga raw ang buong puwersa ng military para lang patayin ang mga ito. Mabilis na umalis ang misteryosong lalaki, nakatalukbong na lalaki at ang gwardya nito na si Guard Kai. Nagmadali sila dahil baka magbago pa ang isip ni Commander Ding. Tutulman sina Zhou Fan at Lieutenant Colonel Sulan sa pagpapaalis sa mga ito pero naiintindihan nila ang desisyon ni Commander Ding. Habang tumatakas ang misteryosong lalaki ay tumingin ito sa direksyon kung nasaan si Zhou Fan. Doon ay binigyan niya ito ng isang nakakasindak na tingin. Pinagpawisan si Zhou Fan noong tingnan siya ng saglit ng misteryosong lalaki. Kahit nga raw sa pamamagitan lang ng tingin ay nagawa nitong iparamdam sa kanya ang isang nakakatakot na aura. Mukhang isang araw ito sa mga kakayahan ng isang tao na malapit ng maging isang advanced Starfall warlord. Napapaisip si Zhou Fan kung talaga bang hahayaan na lang nila ang mga itong tumakas matapos ng ginawa ng mga itong gulo. Sinabi ni Lieutenant Colonel Sulan na wala na rin naman daw silang magagawa. Mahihirapan nga rin daw si Commander Ding na patayin ang lahat ng mga ito, at maaaring masaktan din ito habang nilalabanan ng expert sa panig ng kanilang kalaban. Sa sandaling magtamong araw ng malaking pinsala si Commander Ding ay mas mahihirapan na silang solusyonan ang kaguluhan sa lungsod. Pinaalalahanan ni Lieutenant Colonel Sulan si Zhou Fan, na sa pagkakataong itong araw ay napakalaki na ng mga tao na binangga nito. Lubhang mapanganib nga raw ang mga taong yun, kaya kailangan daw nitong mag-ingat sa hinaharap. Sumagot naman si Zhou Fan at sinabi kay Lieutenant Colonel Sulan na tatandaan niya nga raw ang paalala nito. Tumingin si Commander Ding sa direksyon na kinatatayuan ng ating bida, sinabi niya na lumapit daw ito sa kanya. Ginawa ni Zhou Fan ang sinabi ni Commander Ding, naglakad siya agad papalapit dito. Noong makalapit na si Zhou Fan ay doon na niya nakita ang itsura ni Commander Ding. Ang buong pangalan ng lalaking ito ay Ding Ling, ang pinaka-commander ng buong Jining Military Base. Natuwa si Commander Ding noong lumapit na sa kanya si Zhou Fan, sinabi niya na marami na nga raw siyang narinig tungkol dito. Pinuri niya rin si Zhou Fan sa nagawa nito pero hindi nga raw ito ang oras para pag-usapan nila ang mga ganoong bagay. Inutusan ni Commander Ding ang kanyang mga tauhan na tawagin daw ng mga ito ang lahat ng personnel ng military base para tumulong sa loob ng Jining City. Kailangan daw nilang magmadali para mapuksa agad nila ang nagaganap na monster outbreak. Agad na sinunod ng mga kasundaluhan ang mga ipinag-utos ni Commander Ding. Umuna na ang iba sakay ng mga sasakyan ng military base habang tinatawag naman ng mga naiwan ang iba nilang mga kasamahan. Sumakay na rin si Zhou Fan sa isang sasakyan para mabilis siyang makaresponde. Habang nagmamaneho ay nag-aalala siya kung ano na nga raw kaya ang nangyayari sa kanyang mga ka-guild members. Napaka mapanganib nga raw ngayon ang kalagayan ng loob ng lungsod, sana nga raw ay ayos lang ang mga ito. Nakatanggap si Zhou Fan ng mensahe sa kanyang communication device na nawalan daw ang kanilang mercenary association ng contact sa 6th squad ng kanilang guild. Hiniling ng nasa kabilang linya na tingnan nga raw ng mga taong malapit sa lokasyon kung ano na ang kalagayan ngayon ng 6th squad. Binalikan ni Zhou Fan at Lieutenant Colonel Sulan ang armored vehicle na una nilang sinakyan. Lumipat sila sa sasakyang ito dahil mas mabilis itong ipangbiyahe sa mga malulubak na daan. Nabasa ni Zhou Fan sa kanyang communication device ang mga miyembro ng 6th Squad. Kabilang sa mga ito sina Xin Jian, Qiu Feng, Pu Pan, Ru Ji at ilan pang miyembro ng kanilang guild. Nag-alala si Zhou Fan noong malaman nito na kabilang pala sa nawawalang 6th Squad ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Napatanong siya kay Lieutenant Colonel Su Lan kung maaari pa ba raw nitong bilisan ang pagmamaneho. Sumagot naman si Lieutenant Colonel Sulan nang yun na nga raw ang pinakamabilis nila na maaaring gawing pagtakbo. Magulong-magulo pang araw ngayon sa loob ng lungsod, maaari raw silang maaksidente kapag mas binilisan pa niya ang kanyang pagpapatakbo. Sinabihan din ni Lieutenant Colonel Sulan si Zhou Fan na wag daw itong mag-alala dahil isa rin naman daw makapangyarihang warlord si Captain Xin Jian at ilang halimo nga lang daw ang magagawa itong saktan. Marahil ay nasira nga lang daw ang ginagamit ng mga itong communication device kaya hindi na nila ang mga ito makontak. Sinabi ni Zhou Fan na sana nga raw ay nasa maayos lang ang mga itong kalagayan. Nakapasok na ang armored vehicle na sinasakyan ni Zhou Fan at Lieutenant Colonel Su Lan. Napansin sila ng mga halimaw pero hindi sila ng mga ito magawang maabutan.
Habang nakatingin sa labas ay sinabi ni Zofan na sa harap nga raw ng isang monster outbreak ay parang napakarupok lang ng depensa ng lungsod. Sa pagmamasid ni Zofan sa paligid ay may bigla itong napansin sa isang napakalayong direksyon. Mula sa malayo ay nakita ni Zofan na mukhang nag-uumpukan ang napakaraming halimaw sa tapat ng isang gusali. Pinipilit ng mga halimaw na sirain ang mga makakapal na harang na nakalagay sa mga pader ng isang establishmento. Sinisi ng isang lalaki ang isang matandang empleyado na kasalanan daw nito kaya naipit sila doon. Sinabi niya na bakit nga raw wala man lang ang mga itong itinabi na kahit na isang communication device. Sumagot naman ang empleyadong lalaki na marami nga raw silang communication device, kaso nga lang daw ay nagkataon naman na ipinadala nila ang lahat ng mga ito para sa maintenance. Sino ba raw ang mag-aakala na magkakaroon na lang bigla ng isang monster outbreak gayong simula umpisa ay wala naman silang nakitang senyales? Nagalit si Ruji at sinabihan ang dalawang nagtatalo na magsitigil na raw ang Sinabi ni Pupan na mukhang galit na nga raw si Ruji, ito pa nga lang daw ang unang beses na narinig niya itong magbulyaw ng ganoon sa ibang tao. Nagpaliwanag si Ruji na kailangan niya raw talagang taasan ang kanyang boses kung gusto niyang pakinggan siya ng iba sa kalagayan nilang iyon. Nagtanong ang isang batang babae kay Ruji kung may darating ba raw na tulong para sa kanila. Ngumiti naman si Ruji para hindi na mag-alala ang batang babae, sinabi niya dito na magiging ayos lang daw sila, at magtiwala daw ito sa kanya. Natuwa ang batang babae sa narinig niyang sagot mula kay Ruji. Nagumpisa ng mawasak ng mga halimaw ang mga matitigas na harang na nakalagay sa mga pader ng gusali. Nagtaka si Kyufeng kung bakit bigla na lang daw dumami ang mga halimaw sa loob. Sinabi naman ni Captain Zin Jian na mukhang nagkaproblema nga raw sa defense system kaya nakapasok na ang maraming halimaw sa loob ng gusali. Sinabihan ni Captain Zin Jian na protektahan daw ni Kyufeng ang mga sibilyan at ihatid ang mga ito sa emergency tunnel, habang ginagawa nga raw nila ito ay siya na raw muna ang bahala sa mga halimaw. Nag-alala naman si Kyufeng sa kanilang captain, magpapaiwan rin daw sila dahil isang araw pagpapakamatay ang binabalak nitong gawin. Nagumpisa na ring masira ang mga nakalagay na harang sa ibang bahagi ng gusali, dahil doon ay napalibutan na ang mga taong nasa loob sa dami ng mga halimaw na nakapasok. Sinabi ng isang lalaki na nanganganib na nga raw sila dahil napapaligiran na raw sila ng napakaraming halimaw. Ang magagawa na nga lang daw nila ay ang magpumilit na lumampas sa mga halimaw pero hindi nga raw nila magagarantiya na magiging ligtas pa ang mga kasama nilang sibilyan. Habang takot ang mga ordinaryong tao ay patuloy naman ang mga itong pinoprotektahan ng mga taga-mercenary guild. Habang marami pang kinakalaban si Pupan ay bigla namang umatake ang isang halimaw sa isang batang babae. Agad na nilapitan ni Ruji ang batang babae para protektahan ito sa halimaw. Bigla namang may bumaril sa papasugod na halimaw bago pa man tumama ang pag-atake nito kina Ruji at sa batang babae. Nagtaka si Ruji kung sino ang nagligtas sa kanila. Napapaisip siya kung naroon na ba raw ang rescue unit. Nagulat naman si Pupan sa sandata na nakita niya sa patay na halimaw. Ang palaso nga raw na tumama sa halimaw na ito ay nagawa ring tumagos maging sa makapal na pader. Nagtanong si Ruji kung anong klase raw ng crossbow ang may kakayahan na makagawa ng ganoong pinsala. Sumagot naman si Pupan na ang military nga raw ang alam niya na mayroong ganoong sandata. May espesyal nga raw ang mga itong crossbow na kayang gumawa ng ganoon kalakas na pinsala. Pero sa pagkakaalam niya nga raw ay napakahirap nitong gamitin, na maging ang mga novice warlord ay hindi ito magamit ng maayos. Natuwa sina Captain Zin Jian noong malaman nito na may tumulong kina Ruji, napapaisip siya kung sino nga raw kaya ito. Sinabi ni Zofan na mabuti raw at nadala nila ang espesyal na crossbow ng military, kung wala nga raw ito ay baka may masama nang nangyari kina Ruji. Naisip ni Lieutenant Colonel Solan na ang Monster Pearson crossbow nga raw na gamit ni Zofan ay isang sandata na dinisenyo para gamiting pangpatay sa mga halimaw. Ang problema nga lang daw sa sandata na ito ay napakahirap nitong gamitin. Ang mga normal na novice warlord nga raw ay hindi magawang bumaril ng sunod-sunod gamit ito, at mas lalo pa raw silang nahihirapan na ipangpuntirya ito sa ulo ng mga halimaw. Napapahanga si Lieutenant Colonel Solan dahil napapansin niya nga raw na lumalakas si Zofan sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sinabi ni Zofan na mukhang naubos na nga raw ang mga halimaw na umaatake sa pinakaloob ng gusali. Inaya na niya si Lieutenant Colonel Solan na iligtas na raw nila ang mga sibilyan na naroon sa loob.
Sabay na tumalon mula sa mataas na palapag sina Zofan at Lieutenant Colonel Sulan, hindi nila alintana ang taas nito dahil parehas naman silang may lakas ng isang novice warlord. Mabilis na pinapaslang ni Zofan ang lahat ng halimaw na humaharang sa kanilang dinaraanan. Humiyaw ng malakas si Zofan habang papalapit ito sa gusali, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na paparating na raw siya doon. Nagtaka sina Captain Xin Jian at Qiu Feng noong may marinig silang boses mula sa labas ng gusali. Napapaisip silang lahat kung boses nga ba raw ito ni Zofan. Umatake sina Qiu Feng at Captain Xin Jian mula sa loob ng mga nagtutumpukang halimaw. Halos malapit na rin sa kanila si Zofan na patuloy ring inaatake ang mga nakaharang na halimaw. Sinabi ni Zofan na kakasimula pa nga lang daw ng monster outbreak pero nasa ganoong estado ng araw agad ang lungsod. At hindi lang daw ito nangyayari sa lugar kung nasaan sila, dahil nangyayari rin daw ito sa lahat ng sulok ng Jining City. Sinabi ni Zofan na kailangan nga raw nilang bilisan ang pagpatay sa mga halimaw para madala na nila sa mga safe zone ang mga sibilyan. Nakita na ni Zofan ang mga kasamahan niya sa Mercenary Guild. Habang nakikipaglaban sina Zofan, Qiu Feng, at Captain Xin Jian ay inaasikaso naman ni Pupan at Ruji ang pagpapalikas sa mga sibilyan. Nawawala na ng pag-asa ang ibang mga sibilyan kung makakaligtas pa ba raw sila sa ganoong sitwasyon. Sinabi ni Zofan na tibayan nga raw ng mga ito ang kanilang loob. Kaunting tiis na nga lang daw dahil paparating na rin doon ang hinihintay nilang tulong.